for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course, of course. Sampot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado magmano. Yeah. Salamat sa oras at sa pagpayag mo na makipagkwentuhan sa akin, pare. So, Yeah, thanks for having me, Sir Mark. yes sir. Wala lang. Gusto ko lang sabihin kagad sa'yo na yun nga, nung una ko napanood yung kanino, hindi ko maalala sino ba una ko napanood. Hindi ko alam 30. kung si Kenzer. 30 ba? 30? Yeah. Yes. Sobrang impressed ako. Thank Naging you, fan sir. kagad Thank ako you. ng style mo, ng ginagawa mo o sinusubukan mong gawin, pare. So astig. Tangina, no? So paano ka umabot sa flip top ba? Ba't di tayo nag-abot? Ano kasi, sir, actually, nakakatawa kasi kami, mas matanda pa ako kay Marshall. Pero, Talaga? Ilan taon ka na ngayon? uh, kaka-30 ko lang nung May. Puta, ilan taon na ba si Marshall? I think 29, 28. Either mas matanda ako sa kanya o same age lang Sandali, kami. sandali, sandali, pare. Na-meet ko si Marshall sa tingin ko mga around 2014. 2014? Sa flip top na yun. 2014 ba siya pumasok sa flip top? Kasi sa pagkakaalam ko, 8 years pa lang siya sa flip top eh. So, Hindi, pero siguro na-meet ko siya dahil pumunta kami yun yung battle namin ni Dopey eh. Bumiyahe kami mm, CDO. Sa tingin so ko, doon ko siya Aromata. nakilala. Baka hindi pa siya flip-top MC noon, pero bumabattle na rin. Talaga? Magkaedad kayo? Mm. Oh, either magkaedad kami o mas matanda ako sa kanya. Sa 30? pagkakaalam ko. Yeah, pare. Yeah. Alam mo, ganyang, kung di ako nagkakamali, hindi, mga 29 ako ata. 29 nung nag-start ng flip-top. 29 ako noon, Mm. pare. Isipin mo yun. Di ba? Tangina, no? O so, kailan, ba't hindi kasi tayo nag-abot eh? Kailan ka ba una sumampa sa flip-top? Sumampa ako nung 2022. Yeah, I Shit. think 2022. Ano yun? 1 minute? Ganon? Hindi. Naging special pick ako noon sa Gubat, sa Visayas Division. Oh, shit. Yung Sino una mo kalaban doon? si Ban. Yun yung napanood ko? Hindi, 30 pala, no? 30. Hindi. 30 on 30. 30 yun. Okay, okay. Sige, sige. Kwento mo. Mm. Ano kasi, dati, fan ako ng flip top dati, nung Looney versus Zaito. Yeah, Siguro yeah. marami naman kami ganun. Oo. Tapos, parang around 2015 or I think 2015 ba? Hindi. Mga around 2012, ganun. Biglang nahinto yung pagiging fan ko dahil music talaga ako eh. Sa music talaga ako nauna. Oh, yeah. Um, Kailan ka pa then, nagsimula gumagawa ng kanta? gumawa ako ng kanta. I think first year high school pa lang ako. Solid. Okay. 2008, 2009, I think. Ganun. Tangina yan. 2008, first year high school ka? Gago Oo. ka. Okay, mabalik tayo dun sa kwento mo kanina. Oo. Ah, so, special pick ka versus ban. Mhm. O tapos, Ano? Ano yun? Nung sumali na ako ng Rapolo, kasi bumalik yung gana ko sa battle rap kasi
nilista ako sa hometown ko sa tournament nila eh. Tapos napansin Anong ako ng tournament yun? Rapolo, tapos napansin ako ni John Leo, nakita niya siguro yung potential ko. Kasi before flip top, Serb League, Bilingahi na tournament sa Surigao. Okay. Kasi taga Surigao ako. And then, nung after nun, nakitaan ako ni John Leo ng potential siguro kasi bigla niya akong pinasok sa GC. Kasama si Van, sabi niya na. I think binibigyan niya na ako ng hints na mag-flip top ako before that pa. Pero akala ko 1 minutes. Nung I think na alam ko na yung date sa 1 minutes, parang may narinig na akong rumors. Tapos yung sinabi ni Enigma sa group chat na kung saan kami lang apat ni John Leo, tsaka ni Van, tsaka si Arik. Sabi ni John Leo na, eto yung date, maganda kayo. Sabi ko, tapos chinat ko si John Leo PM private message na, boss, dito date sa 1 minutes ah. Sabi niya, kaya nga, di ka magwa 1 minutes. At ayun, Tangina, nakakakilig naman yun. napasok ako sa gubat. Yeah, Ayun tangina, nga. no. Whoo! So, para sa inyo, pare, o para sa paligid mo dyan, malaki ba yung difference Mhm. ng kapag 1 minutes ka na performer tsaka kapag sa flip top? Kasi 1 minutes is flip top din eh, di ba? Mhm. Pero Yes. para sa inyo ba Actually malaki yung may difference ng ano eh ano tayo eh, naglalag eh, no? na sa sa naglalag. Teka, Pucha. saan Third ba? world internet, yo. Nakakulat naman ako sa Wi-Fi. Nakakonect naman. Pero ano sir, sa amin kasi, Surigao especially, since maliit lang yung hometown ko, Yeah. um, may nag 1 minutes na sa amin, dalawa. Sino? Pero, pangalan, si Gustav. I think nag 1 minutes siya nung naggubat ka, nung Okay. kayo ni Okay. Range. Yeah, yeah, yeah. Tsaka dalawa, si Gustav tsaka si Zintax. Kaso di sila, sayang lang na di sila nag-penetrate. Okay. Tapos, ayun nga, parang big deal naman talaga sa amin dati pa yung 1 minutes. Pero nung nagubat ako, parang malaking bagay talaga para sa community namin. Kasi ganito talaga yung unity namin sa Surigao. Yung Yeah. hip-hop community. So, So, okay. mhm. Sige, tuloy mo lang. Yeah, so ayun, it became a big deal din para sa amin. Uh, so sinasabi mo sa Surigao, pare, ganun. Ganun yung impact, di ba? Mm, Pero sa community yes. mismo, sa naging activities ng eksena nyo dyan, nagkaroon ba ng pagbabago? Nagkaroon ng kung ano mang, kumbaga, Um, paano siya naging factor sa pagdating sa galaw nyo dyan? di ko masasabi, sir. Siguro dahil sa, syempre, pagpasok ng Flip Top, nag-open yung connections for Yeah. other MCs na potentially magpunta dito para mag-guest, yung ganun. Pero Mm-hmm. um, even before Flip Top, naging organizer na din kasi ako before pa nung liga eh. Tapos, Yeah. yung mga MCs tulad ni GI, o si Pen Pluma, parang pinapunta ko na doon kahit nung di pa ako MC. So, parang pinatuloy lang namin yung ano namin, yung kung anong yung ginagawa namin. Pero with more connections na. Ganun siguro. Lumawak yung network mo, kumbaga. Oh, yes, yes. Pero pagdating sa local scene nyo, kumbaga, maintenance pa rin siya. Mine-maintain nyo lang na ganun. Pero Oh, lumawak sa labas, di ba? Okay, okay. Solid. So, sandali. Ano yung sinasabi mo kanina na may kinikwento ka tungkol sa noong 2012 huminto ka. Huminto ka ba? mm. Yun. O, anong
Natapos ba An- natin yung sandali? Sorry, amat ako pare. Pero natapos ba natin yung usapan na yun? natapos natin kung saan, ba't Yung, ako nagano? Paano ako yung, dumating sa flip top? ba't ka huminto? Ba't ka huminto? Para sa mo, huminto ka ng time na Ay, yun. okay. Yeah. Ano, siguro immature pa lang ako noon. Na parang nung, di ako sure sa exact year. Kasi parang nag-lean ang flip top more towards lyricism. Yeah. Kasi dati, ano parang yung ina-appreciate lang dati, lalo na sa mga casuals na tulad ko noon, is yung comedy. Yeah. Yeah, so nung na ano na ang comedy, nung parang mas naging bar heavy na, tsaka mas may lyricism na, parang nawala yung appreciation ko, ganun. Oh, Medyo. talaga. At tas ngayon, Oh. so ngayon mature ka na. Sinasabi mo ba nung ngayon mature ka na, pare? Hindi, di naman. Pero mas open-minded siguro, ganun. Okay, o sige. So mga ganon. O tas paano bumalik? Um, nung 2019, umuwi ako sa hometown ko kasi nag-aaral ako sa Dumaguete, Silliman University. Shoutouts nga pala, Silliman. Yeah. Um, Tsaka doon ako nagtrabaho for few years. And then umuwi ako sa Surigao. Niregister nila ako para sa kasi kahit nung nasa Dumaguete ako, parang kilala ako ng mga local MCs dito. Okay. Sila yung nag-o-organize ng mga battle rap events. Ako naka-battle siguro ako sa Dumaguete one or two times. Pero English. Pero kapag sinabi mong Tsaka, battle, ano na yan? Yung modern format type battle na. yes. Okay. Yes. Tapos, nakilala ako dito dahil mostly sa music, sa Surigao. Okay. And, yun, parang, Sandali. habang gumagawa sa... Sandali. So sa Surigao, nakilala ka sa music, pero ano ang mga avenue para marinig yung music nyo? Paano ang sistema nyo Um, dyan? YouTube. Okay, Kasi mostly internet. Hindi masyado live shows, ganun. hindi. Pero sa Dumaguete, may mga ako, mga performance, mga ganun. Yeah. Pero sa Surigao, sa pagkakaalala ko, nung, di ako sumali sa rap battle scene dito, never pa ako nakapag-perform dito. Kasi patay talaga yung eksena namin Yeah, dati. yeah. Uh-huh. Bakit kaya? Oo. Siguro dahil sa division, excuse me, division ng mga um, hip-hop Okay, watak-watak. artists dito. Watak-watak. Pero marami ba? May Oo. sapat? Hindi naman ganun karami. Okay. Konti na nga lang kami, nag-aaway-aaway pa no? Pero Shit. Ano pinag-aawayan, pero pare? wala, mga pride lang, pride. Okay. Parang, Immaturity, kumbaga. kasi naaalala ko dati, yung pinakaunang grupo na kumuha sa akin, sabi nila, eto sila ang pangalan, etong kabilang grupo, pangalan nila, ganto, ganyan. Di natin yan sila tropa. Kalaban natin yan. Pang Ayun. high school, no? Pang high school. Sa Oh, bagay, high malamang high school. school ka nun. High school na high Okay. school. Okay. Tapos At mabalik tayo sa ano yung kaninang main na kinikwento mo. Yung, ah, ano ulit yun? yung sa tournament namin dito nung Okay, okay. umuwi ako ng Surigao. Tama. Okay. Ah, nung umuwi ako, since kilala nila ako, parang inalok nila akong sumali sa battle rap tournament. Okay, And tama. last time kong bumattle kasi was nung sa Dumaguete ako. As in, I got body bag. Parang Paano head ko to binadibag? toe. Paano? Doon ko na realize na iba lang talaga yung bars sa comedy kasi dati nagko-comedy ako Yun yung naging turning point para sa'yo, ah. Yeah. Pero Na-humbled ka, kumbaga, no? humble na ako. Kasi sa Dumaguete, parang there was a point na isa ako sa mga pinakakilalang rappers doon.
Tapos, Okay. tapos Okay. yung Kilala ka kalaban ko bilang pa, bilang comedy rapper ganun. Entertainer ka. hindi. Bilang music artist, Oo ganun. nga pala. Okay, okay. Although may comedy, may mga comedy ako na kanta, parang novelty, pero Yeah. may mga kanta din ako na seryoso, tsaka parang Okay. more heartfelt. Okay. Putya, yung kalaban ko, no, para sa akin dati, no namer eh. Anong Tapos sabi pangalan ko, niya, pare? ah, I don't wanna name drop, pero shout out Sige. sa'yo, Mas Taloko. Ayun. Sinabi rin. Shoutout sa'yo, Master Loco, dahil sa'yo, nagkaroon ng MP3 sa flip top, yo. Di ba? Okay, I'll go. Hindi, muntik na nga hindi eh, kasi na-trauma ako. Hindi, pero eto ka nga ngayon, pare. Nasa flip top ka, Oo, isipin, di ba? Yun nga yung point, eh. Okay na, ano. Okay. parang, tapos, ayun. Tsaka, ayun na nga, balik sa Surigao. Yeah. Um, nung, nung gumawa sila ng tournament, nag-organize. Di pa ako organizer dati. Yung nag-organize is yung nakasali na ng 1 minutes dati sa amin, Okay. si Gustav. Okay. Um, Okay. Tsaka siya yung nag-chat sa akin na, Tol, sali ka sa tournament. Sabi ko, Tol, wag kasi una sa lahat, di ako nagtatagalog. Yung tournament kasi nila, wala naman sa rules pero nagtatagalog sila. Yeah. Yeah. Oo. So, sabi niya na, okay lang kahit mag-spit ka lang ng konting Bisaya lines. Tapos, lista na kita ha. Sabi ko, wag na tol. Sabi niya, sige na, kulang kasi eh. Ganun ka konti yung Ah, ganun kaliit yung eksena namin. Sabi ah. ko hindi, nilista niya pa rin ako. At So ayun, pumunta ka pa rin. pumunta pa rin ako kasi Ah. support na lang din sa Mm. eksena namin. Nanalo ako sa eliminations. Tapos nanalo ako sa quarters, sa semis, hanggang finals. Ayun, nag-champion ako. Pero semis Tang, pa lang, parang, yung kila, sinasabi mo ayaw mo sumali pero puta nag-champion ka, di ba? oo, yun nga. Okay. Kasi, kasi natakot talaga ako. Dahil doon sa Natakot na pagkaka-body bag talaga ako. sa'yo. Oo. Okay. Teka, Kaya, teka, teka. Curious lang ako, pare. Si Masta Loco, kamusta na siya ngayon? Saan ang eksena niya? um, sa Dumaguete, I think kung may events na merong battles, parang minsan pinapabattle din naman siya. Okay, okay, Pero mostly, di na ako sure sa anong update sa kanya. okay, Di kami masyadong nag-keep in touch. Although may GC kami sa mga MC sa Dumaguete. okay. Okay, o tapos yun, nag-champion ka. Kilala mo ba si Architect? Narinig ko si RQ Tech, di ba? RK, Yun, TQ. oo, hindi pala Q. Oo, sa Cebu. Sa Cebu ko siya narinig. Yeah. Ah, Ah, Kasi nung battle ko na-upload yung battle ko sa semis, parang shinare niya yung battle ko. oh. Sabi ko, parang napapansin nila ako eh. Mm. Tapos, ayun, nung nagsama-sama kami ng mga kaibigan ko after kong mag-champion, sabi nila na, uy, excited ka na ba? Excited ka na ba? Kasi yung ginawa ko is, di ako nagtagalog. Di talaga Yeah. ako nagtagalog. Parang may Tagalog ako na line, tapos sobrang flop at sobrang cringe. Okay. Kasi di talaga ako Tagalog. Kaya Teka, sabi ko sa so kanila, ang reason kanya ka English mag-rap kasi kumbaga lumaki ka talaga na ganyan ang pag-uusap niyo ng pamilya mo. na English kayo. English. Okay. Hindi, Hindi hindi. din. Okay. Dahil sa GTA San Andreas. Oh, tangina no. Hindi, kasi sa San Andreas kasi parang ako, I find it interesting kung paano si CJ magsalita. Okay. Eh, yung introduction ko to rap naman si John Cena. Yeah. Ang kulit no. Tapos, si Eminem pa talaga nagpalawak sa sa hilig ko sa rap. Okay. Okay. Ayun, tapos, yung inisip ko na lang is, kasi, nung sinubukan kong mag-rap sa English, nung una, parang, shit, ang cringe ko. Yeah. Parang, ang pangit ng accent ko. Tapos, Mhm. sinubukan kong mag-Tagalog. Uy, putya, mas pangit.
Okay, Kaya okay. ayun, Ayun. nakita ko yung may nakitaan ko ng potential yung pag i-English ko tsaka mas confident ako sa grammar sa English kaysa Tagalog. Okay. O yun, so Mm. sinasabi ng mga tropa mo, puta, excited ka na ba? O excited ka saan? Oo. Excited dahil napapansin ako sa mga taga Cebu. Yeah. Di naman kung ganun ka pinapansin, pero may mga names lang nakakapansin. Tsaka, ayun, nung ano, sinabi ko talaga sa kanila, okay na kung di ako mag-flip top, gusto ko lang talaga Rapolo. Kasi Okay. Bisaya lang talaga ako eh. Yeah. Whole tournament run, parang ako lang yung nagbibisaya all 3 rounds. Okay. Eh, Talaga? Tapos, Puta. Oh, Oo. Tapos, ayun, hanggang nakasali ako ng Rapolo around 2021 after pandemic na to. And, ayun, from there na, yung kay John Leo story about sa GC kay Ari, yeah. Kumbaga Ari yun na. na yun. Tangin ang galing, no? Astig lang din na ganun, pare, na kumbaga, hindi ka na nag 1 minutes, tumalong ka na. Hindi ka na rin POI. Madaya Oo. ka. Hindi, loko lang. Ako rin naman eh. Ako rin naman, hindi, di ba? Hindi rin ako nag 1 minutes, pare. Ay, actually, nag-submit pa rin ako kahit Talaga? nung di ako. Oo. Pero ayun lang, nagulat lang ako. Gubat agad. Pero feel ko Oo. talaga may push talaga yung Iloilo. At ang nakakatawa, naalala ko nga pala nung bumabati ako sa Dumaguete. Nag-chat ako kay Ari na I think around 2015 to, Ah, 2014. Nasabi ko na, Sir, ano bang kailangan para makasali ng English conference? Tapos sumagot siya. sumagot siya. Sabi Yeah. niya na, kailangan magaling mag-rap ng English. Pal. Tapos, ang dami ko nang sinend sa kanya na demo. Di na ako pinansin. Di ko na gets yung hint. Hindi, kasi pare, hindi mo rin masisisi, di ba? Parang isipin mo kung sa araw-araw, ilan Uh, ang mangungulit sa kanya ng mga ganyang bagay, di ba? Tangina yan. Ang kulit lang. hindi, pinakita ko sa kanya yung chat eh. Sabi niya na, ay pucha, gede, ganun talaga. Ang dami kasing mga gago na nagchat-chat Yeah. sa akin. Yeah, di ba? Tangina. O, tas mapunta tayo sa isa buhay, pare. Di yan na. Pinanood ko yung isa buhay Ah, nyo kahapon eh. Di ba? yeah. Anong masasabi mo doon? Um, Siguro, eye-opener na naman siya. Yung ginawa ni Chris. Anong Kasi, na-realize mo? yun yung first battle na nasabi ko sa sarili ko, kahit maganda siguro ako ng 1 taon, di ko yun matatalo na performance ah. Yeah, solid yung performance ni Cripley doon. As in. Oo. Yeah. Um, Kasi, pero round 1 ko, boses ko talaga yung problema ko eh. Yeah. Kasi parang, may ano kasi si Cripley, parang death stare, gumaganon lang siya, parang Ah. EJ. Parang, as an MC, nung simula ng round 1 ko, aggressive. Mhm. Gusto ko ma-break yung ano niya, yung aura niya. Yeah. Putsa, nakaganon lang. Yun yung mali ko kasi sumisigaw-sigaw ako agad. Yung boses ko, di talaga known for holding up. So, Okay. So, na-realize mo ayun. na hindi talaga dapat ganun yung delivery mo. Na-realize ko yun. Tapos si Arik na mismo nagsabi after ng round 1 ko, sabi ni boss na, huwag kang sumigaw, naririnig ka naman. Astig. Nung Astig na sinabi yun ni sinabihan boss, ka pa. Ah. parang naibalik ko pa na parang na iraos ko pa rin yung whole performance na hindi na magano. Pero minsan Kasi, kasi kapag ganun kalaki yung crowd, ang tendency mo talaga sumigaw eh, no? Para marinig ka sa dulo. Di ba? Ako, alam oo, ko yung pakiramdam kasi ganun din sa akin eh. Parang automatic. Kapag ganun kalayo, parang fuck. Kahit sabihin mo may mic, parang meron siguro mm, tayong shit, baka hindi kasi marinig sa mic na maayos. So, isisigaw mo. mm. Ewan ko kung ako lang yon o ganun ka rin. Pero ako, ganun siya sa akin eh. Ganun talaga. Tapos may factor din siguro yung pressure.
Yeah. yung kaba on stage. Mm. Kasi Mm. aside from Manila crowd na sanay ako sa gubat eh. Yeah. Tapos Manila crowd parang may kaba din talaga. Kaya ayun, Tsaka dali ako. mas mahirap i-please ang Manila crowd, yo. Ah, Yun, isa talaga kasi siya sa uh, second battle ko pa lang din doon. So, di ko pa nakuha yung saktong timpla. May mga ano naman ako, like may mga routes na at mga lines na natripan nila. Pero di pa ako yeah. sure. Kasi yung kung ano yung mga malalakas na lines para sa akin, parang Walang sometimes yun pa reaction. yung walang reaction. Yeah. Oh, so hinahanap ko pa yung sweet spot na kung ano yung gusto ng talaga ng crowd at ano yung pasok sa standards ko na masasabi ko na ito maganda to na linya. So, paano mo pinaghandaan si Cripply? Paano naging proseso mo? Man. Parang ano, sinearch ko na lahat, pati LinkedIn niya. Shoutouts at RBL Mansilla. Hindi, Uh, Pati LinkedIn mo. Okay. hinanap ko muna yung real name niya eh. Mhm. Yung ano na, URL niya sa Facebook is facebook.com/rbl.mansilla. Ayun, sinearch ko sa Google. Mhm. Lumabas yung LinkedIn niya. Pero aside dyan, di ko naman niya nagamit kasi inisip ko wala naman akong malalaro dito. Tapos Yeah. yung real name ko pa naman, Gian Dominic. Okay. So, sinearch ko. So, nanonood ako ng mga battles niya. At saka, ano, hinanapan ko talaga ng mga butas. Ano bang kulang sa kanya? Ano bang patterns niya? Yung ganun. Kaya nung round 3 ko, may ano ako. Ewan ko kung napanood mo yung parang patibong na Yeah, ginawa yeah, ko. yeah. Yung airpat angle, di ba? Mm. Actually, to breaking the magic. Nasabi din naman to ni Quickly. Pero yung ano ko, di naman talaga patibong yung mismong line about sa airpot niya. Mhm. Um, yung point ko naman lang is parang sabi ko lagi niyang dinadamay yung patay niyang tatay kahit patay. Patay niyang tatay kahit patay na. Yung tatay Mhm. niya kahit patay na. Mhm. Yung point ko is parang deribat niya yon pero dinamay niya na naman na Yeah, parang yeah. nagpapagaling sa ospital, nagpapagaling ng doktor. Yung ganun. Mhm. So, ayun, napansin ko na ginagawa niya lagi yan. Na parang para ma-diffuse yung rebuttal, parang Yeah, sinasabayan na lang yeah. yan, Oo. yung Kumbaga, punches. ginagawa niyang mas dry yung ano na yun, yung angle sa kanya, no? Oo nga. Oo. Tapos, Um, ayun, parang yun, yun yung mga, may mga na-notice din ako na ano, parang may familiar na lines. Pero, ayun nga, yung nasayangan din talaga ako dun sa battle namin is yung ender ko sa round 3, I'm sure napanood mo. Tapos mhm. napag-ganon ka. um, Dali, dali, dali. And ender mo sa round 3 ay yung, ano ba? Hinarap kita agad. Yun ba? hindi, hindi. Di pa? Yung Anong ender mo? parang, ewan ko kung anong, what came before. Basta yung sinabi ko is good luck na lang kay Van. Okay. Oo, tama. Oo. Para nag-conceal. Kapag napanood mo yung video, yung review ko, oo, sa tingin ko sinabi ko nga yun na parang defeatist approach yung ginawa mo doon. Parang ano din ako sa sarili ko nun eh. Parang, ba't ko ginawa yun? Para ka nag Pero kasi para ka on nagsulat stage, na alam mo na talo ka na. Yeah, parang ganun siya. hindi, freestyle kasi yun na ender eh. Okay, okay. Akala ko Oh, talagang inano mo na yun. Kumbaga, hindi, may ender akong nakahanda. Tapos, ano, pero para sa akin, parang, medyo, ano kasi siya eh, medyo mayabang na ender. Na parang nagka-claim na ako yung advance. Binadibag din ako 2 rounds. Tapos, parang, ay, ah, ah, feel ko talaga na talo ako. Talo na talaga ako. Parang, yung crowd, di masyado ako natrip, di ako masyadong natripan ng crowd.
So, parang, ayun, I felt defeated talaga. Okay. Um, pero na-realize ko na mali din talaga yung ginawa ko. Nung pagbaba ko, sabi agad ni Katana sa akin na, ginawa yun. Yeah. Di ba? Parang, Mm. at saka, come to think of it, wala talaga ako sa saktong pag-iisip kasi sabi ko rin nung post-battle interview ko, di mo na ako babattle. Eh, putya, Oo nga eh. bubattle agad sa gubat. Wala, Yeah. parang sobrang defeated mind state lang talaga ako nun. At saka, di naman ako kasi okay lang naman sa akin matalo ako ni Cripply, pero di okay sa akin na matalo ako na ganun yung performance ko, yung sa boses ko, Okay. Okay. So, ganun. apektado ka buong battle. Kumbaga. Oh, pero sa sarili ko. Yeah, yun nga ibig sabihin na parang Mm-mm. hindi mo na na kwento ko rin to, hindi ko maalala kung kanino pero nung nag-pause ako ng konti ng battle namin ni Mot no first round. Tingin ko first Mm-mm. round yun eh. Hindi ko maalala kung first, pero feeling ko first round o second round, hindi ko maalala. Basta nung nag-pause ako na yun, tas siguro after mga 5 seconds na alala ko yung line ko. Mm. Nasira na yung ano ko nun. Yung Yung, aura. oo, hanggang matapos yung round. Parang mga last 8 lines ko yun sa round na yun. Alam kong naapektuhan ako. Next round, Mm. nagawa ko maayos na ulit. Pero yung maliit na yun, di ba? Mararamdaman mo talaga eh. Wala eh. Ganun talaga eh, pare, di ba? Pero, yeah. Alam ko ibig mo sabihin. Oh, so, nakabawi ka naman kay Marshall. Ah. O, kamusta battle niyo ni Going, Marshall? um, wouldn't say battle of the year or anything, pero Pero sasabihin niya yun. alam. Ewan ko sa kanya. Yung namin, goods, parang may isang moment ako doon na parang, eh, Yeah. ah, Orgasmic. parang, May isa kang orgasmic moment, gano'n. oh, may moment ako doon kasi sa battle namin may isang linya talaga ako na I can't wait to pull this shit off. Yung ganun. Yeah. Kasi kasi malaking sugal na naman siya. Okay. Okay. Putya, nangyari. Yung the one thing that I needed to happen, nangyari talaga. Ayun. Ah! Parang, ako kasi, dahil nung laban namin ni Cripply, round 1 tsaka round 2 parang di ako masyadong sumisigaw kasi yung talking voice lang talaga ako. Yeah. Putya, pag spit ko nung linya na yon, sobrang lakas ng crowd reaction. Dahil ko, ah! Putya, Ah! nung, nung patapos ako ng round 2 biglang pumiyok. Pero di naman nahalata. Pero di na nahalata. So Pero body bag mo halata, siya. I wouldn't say body bag. Kasi din eh. Feel ko kung naman yung sulat namin kung babasahin. I wouldn't say body bag, pero 5 out. Okay. Pero masasabi mo ba pare na parte talaga na style mo yung meron kang ganong klaseng setup at sugal? Hindi pa. Kasi second battle in a row pa lang. So dine-develop mo maging parte ng arsenal mo yon, kumbaga. Di naman. Siguro, pero di ko gagawin every battle. Kasi if they see it coming, then alam na nila. Pero hindi naman lahat ng hindi mo pwede i-assume na nangyayari yun. So sa isang battle, Chong, ilan na angles mo kunwari? Meron kang 10 angles, 12 angles sa isang battle, Mhm. Okay. 'di ba? Paano nila maiisip kung alin doon yung may setup ka? Ako kasi bumabattle ako parang, 12. Hindi. 1, 2. Minsan, 6 angles lang ako sa battle Hindi, eh. pero sige, bigay 5 mo to na 6 six angles. angles. Pero, Masasabi ah, kung ako kunwari magbabattle tayo pare. Tapos alam ko style mo yung meron kang patibong. Tapos hindi binigyan ba mo ako yung ng pero binigyan mo ako ng 6 angles kunwari. ah,
Paano ko may isip ko alin dun yung may setup ka? 'Di Hindi, ba? kasi yung ginawa ko kay Marshall, di katulad nung kay Cripley. Gusto mo Okay. bang spoil kita, Hindi, Sir hindi, Mark? hindi, hindi. Ayoko. Hindi, pero ano lang, Ah, kumbaga, gusto kong i-discuss yung idea na yun eh. Kung mm, gaano siya ka foolproof. 'Di ba? Dahil pwede eh. Parang mm. ako, kumbaga kung ako yung gagawa ng ginagawa mo, okay, meron akong 6 na angles, tas yung isa dito, pare, merong setup para sa isang solid na ano, paano malalaman ng kalaban ko kung alin yung setup? Dahil Um, kailangan niya i-rebut, yun ba? Actually, nung battle namin ni Crippling, Yeah. yung Enigma line, sana yung ano ko, yung lagi niya na Okay. lang dinadamay si Enigma. Yun sana yung patibong doon. Yeah. Eh, alam ni Crippling. Okay. Alam ni Crippling na, uy, eto, baka ano niya to. So, buti na lang, yung pagkagawa ko nung patibong is parang replaceable yung Puta. yung Enigma line. Okay. Tsaka kung di talaga siya nag-rebat totally, tatanggalin ko lang yung patibong. Yeah. Diretso na ako sa next line. So yun. Para ma-pull off mo yun, kailangan may rebut. Oo, oo, So bilang oo. bilang isang kalaban ni ni MP3, Ah, pang diffuse ng style niya is wag ka mag-rebut. yung kay Marshall, di Ah, rebat. okay. Yung Okay. patibong was in during round 2, kinagat niya during round 2, tsaka payoff was during round 2. Yun lang Okay. sabi ko. Okay, sige, abangan ko. Ano, Abangan ko, yun, pare. Hindi kasi, yan yung okay. ko, yan yung gusto ko na parang kasi parang premeditated rebuttal, parang Yeah. medyo matagal pa yung payoff na parang nag line mo sa round 1, di-rebut niya sa round 1 niya tapos parang yung payoff na sa round 2 mo parang ayaw ko nung ganun. Gusto ko yung mga parang medyo na ano nga ako parang tumingin ako kay Marshall na parang shit, Shit. I sort of feel bad. Sinetap mo siya ng gano'n, no? Oo, yung ganun. Pero, Ganun. hindi, Alam ko, ngayon medyo mas nagigets ko yung picture, pare. Parang ah, alam ah, ko na ah, ibig mo sabihin sa ganun. Na parang ah, sinetap mo siya para sa reaction. Tas yung, yun, yun. di ba? Tas yung, okay, sorry. Alam mo pare, ngayon na sinasabi mo sa akin yung style mo na ganun or meron kang ganung baraha na Plano posible pa lang. may ganun kang baraha na posible mong ilabas sa isang battle. Ngayon nare-realize ko na ang mga battle MCs, naglaro ka ba ng card games pare? Ah, Magic the may Gathering, mga naglaro ka niyan? cartoons. Ay, yan, hindi. Akala ko mga Okay. tong its. Hindi. Yung as in, ano, yung mga parang magic na ganun. So, kasi nung bata ako, parang nagma-magic ako eh. Tapos, hindi, ewan ko kung magigets mo eh. Pero bawat deck, merong tema. So, meron land destruction, meron Ah, yes. discard, di Ah, ba, ganun. So, pwede mong tingnan na ganun ng battle MC eh. Ito si MCA, ang, ang style niya, kunwari, yun, land destruction. Ito si, ano, discarding deck. Alam mo yun? So, ah, ikaw pwedeng ganun yung style mo, eh, no? Astig lang na build ang identity nung at brand ng Battle MC dahil sa mga ganung klasing approach. mm. Fascinate lang ako ngayon, pare. Pero, Iba't ibang ways para sabihin mong mas magaling ka sa kalaban mo. Yan, oo. galing. Um, at saka, ano din naman, parang, di ko din naman masasabi na, ano na talaga siya, branding ko siya. Kasi, parang, syempre, mag-give props ako kay Sayad kasi yung ginawa niya kay Lip Crab sobrang solid din yun. Mhm. Na parang, yung ginawa ko lang naman kay Cripply is parang, ginawa ko yung kung anong ginawa ni Sayad, pero nilagay ko sa gitna ng round ko. Yeah, yeah. Na parang, Oo. oh, kasi naisip ko na parang wala pang nakagawa. Ewan ko kung may nakagawa na ba. Pero yung rebuttal sa gitna ng round tapos removable siya. Yung hindi freestyler ha, kasi alam ko si JD, kayang-kaya yan ni Yeah, JD. yeah. Oo. Oo nga, Oo. no? Parang pwede ka rin talagang ganun, no? Maglagay lang ng pocket sa round mo para sa mga bagay na Mm. ganun. Oo nga. Oo.
Oo, Tapos, para sa akin, mahirap din siguro siyang i-maintain. So, parang tulad na lang siya ng yung pang ano ni Poison, panggagaya ni Poison, na minsan binibring out niya, minsan hindi. oo, oo. Sa pagdating sa sitwasyon ko, parang eventually yun yung laging mama jokes ko. Yan. Dumating sa point na hindi ko na siya ginagamit pero minsan Pag nilabas makakakuha ka mo, ng uy. espesyal sa akin, di ba? Oo nga, medyo ganun Oo. nga. Paano ka paano ka maghanda para sa isang battle? Paano mo na yung construction mo, yung pag-develop mo ng Mm. ideas, paano mo siya, paano ko maabot doon? Una talaga, yung unang pumapasok sa utak ko is name flips. Yeah. So, Yeah. pag may nakalaban ako, let's say, si, Marshall, um, gagi. Sa sobrang idol ko kay Marshall, parang yung kahit wala kang hate sa tao, parang naiisipan mo ng bar yung pangalan. Babalian ko to si Marshall, ang kanyang bone ipa-show. Bone ipa-show. Sinabi mo yun, pare? Hindi ko yun sinabi sa battle. Hindi ko yun Akala sinabi ko. sa battle. Pero, nung parang fan pa lang ako, sabi ko, ito yung sasabihin ko sa kanya. Ang ina. Um, pero ayun nga, Ano ka talaga, nagsisimula ka sa name flips? filter out yung name flips. After nun, parang, kung wala ka, tulad kay, um, no, yung RBL, nung kay Cripply RBL, di ko man name flip, okay? Okay. So, next Yeah. thing, anong gagawin natin? Yung patterns niya. Saan siya, Pag sinabi mong patterns, anong context nun? um, Yung tulad laging nung, go-to lang niya sa battle, ganun? yung go-to niya sa battle, yung, Okay. yung kay Cripply, pansin ko palagi siya nagpapa-ready lines. Ay, Crip, sorry, Crip. Parang Okay lang. binubulgar na kita dito. Ginamit mo sa battle eh. So, ina-explain mo lang, Ah, dinadissect lang natin. Okay. ah, may mga like parang si 30 is yung wordplay niya. Yeah. Tsaka minsan din yung kung anong ginagawa nilang strength, ginagawa kong weakness din. Minsan, parang hinahanapan ko ng butas yung Yeah. Yeah. strength nila. Uh-huh. So, ayun, yung ganun. And then, yung umuna talaga is, pero pag nakaisip ako ng angle, iniisipan ko muna anong magandang linya magagawa ko with this angle. Yeah. Kasi if wala akong linya na magawa na solid, edi Hindi mo gagamitin yung good. angle. Yeah. Paalam na Yeah. lang sa angle Yeah. na yun. Medyo So, ayun, medyo similar, medyo ganyan din ako mag-isip sa simula ng battle. mm, Sige, game, ikaw, tuloy. hindi, tapos, ayun, pag meron ng mga punchline setups na lang, hinahanap ko kung ano bang mga connections dito. May mako-connect ba ako? Kasi para smooth yung transition ng Yes, mga yes, yes, angles. yes. So And, nagagather ka talaga muna ng angles at punchlines. Kumbaga, uh, nilalagay mo sa isang isang lalagyan yon, tapos pumipitas-pitas ka ng mga swak, ganon. oo. Okay. Tapos yung dito talaga ako naiinis sa mga fillers. Kasi may mga, na parang maganda tong dalawa, pero wala kang panggitna. Yeah. Tapos, kailangan maganda yung panggitna mo para lang matawid yun na maayos. Yeah. Putya, mag-iisip ka na naman, ano na naman gagawin kong punchline dito? Yeah, pero alam mo, yung ganun. sinasabi mo ba sa loob ng isang scheme? Sa loob ng isang four-bar setup yon? Hindi. Parang Okay, parang four bars connecting gitna ng dalawang scheme sinasabi mo. gitna ng dalawang scheme. Oh, okay. So Uh, dahil kailangan mong itawid yung thought. para matawid yung thought at para may din, parang kasi may din eh. 'Di ba pag ganun minsan pag ganun yung may Mm. mga pag ganun na moments sa mga rounds natin. Parang kailangan din within the flow siya sa ko
sa rise and fall na mga moments. Hindi Di siya, ko ma-explain. hindi Di siya ko ma-explain eh. mas tungkol siya sa pakiramdam kaysa sa hindi pagtalon ng angle. Ganun din. May ganun din. O- Parang na it doesn't feel right na didiretso ako from this mood sa anong tawag nito? From this mood sa round ko to biglang this mood or yung ano niya, yung flow Yeah. or kahit yung rhyme. Yeah. Kahit yung rhyme kasi pag sinabi ko nagmulti ako ng pabaya, pabaya, pabaya. Tapos bigla akong mag yung next na scheme ko is dinaga. Parang ano ako eh, parang na-OOC ako din eh. So, paano Na solusyon parang mo sa ganun? Ano dapat? yung minsan pinapalitan ko yung rhyme scheme na parang kasi too similar eh, pabaya tapos Okay. 4 bar So, setup ka ng pabaya. medyo magiging dragging yung pakiramdam para sa'yo kung hindi ka mag-switch ng flow o ng rhyme. Tapos magmumukha siya na na I'm still trying to rhyme the same scheme Okay. pero di na siya kung yung perfect na Aha. na Okay. Okay. multi. So may ako diyan. May anong tawag dito? Pagiging OC. Okay. Okay. O tapos, ano pa? Mali, ano pa bang pagkatas ng name flip, sabi mo, nag-filter out ka, tapos punchlines, filter out mo, construction. O paano mo na siya kina-construct? Ano, ewan ko sa estilo ko pero naghahanap siguro ako ng parang what would sound good siguro. Pero di ko alam, di ko din ma-explain kung paano ko ginagawa yung mga setups ko eh. Kasi syempre yung mga natin, mga punchlines is gonna be coming first sa pagsusulat. Yeah. Di naman all the time, pero parang Yun yung idea eh. Yun yung idea. yun yung idea. Ah. So, hinahanapan ko na lang minsan ng ano ba yung mga setups na para magets nila agad yung parang spoon feeding yung Yes, setup ko yes, eh. yes. Alam mo pare, So, eto rin nabibigyan tayo ng credit para sa punchlines natin. 'Di mm, ba? Pero ang hindi, ang na-overlook madalas ng mga tao is yung ganda ng setups. setup para maging effective yung punchline, di ba? Ah, Yun lang, parang overlooked siya na skill, na craft sa pagdating sa atin sa Pilipinas sa battle rap na ganun ka-importante ang setup mo pare. Yeah. Kasi minsan all it takes is one word to na sa setup para magets nila yung Yeah, 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 yung yung association nun, punchline. no? Oo. Word association. Yeah. Okay. Kaya ayun yung setup para din OC din minsan OC din ako sa setup. Pag susulat ako parang ilang beses ganito ba ganyan ba ang daming yung tapos ka lang magsulat dapat pero ang dami mo pang adjustments. Yeah. Pero parang tingin ko, dapat ganun talaga ang proseso. Ah, 'Di ba? Parang kumbaga lilihain mo ng lilihain hanggang sa yun na yun. Hindi yung pagkatas ng lagari. Okay na yun. minsan kasi malala eh yung sa amin ni Marshall during the event na mismo sa Gubat. Nag-aayos ka pa May dun may ready na ako. Like, I'm ready to go eh. Na-realize ko na mukhang mas maganda pag ini-switch ko tong dalawang schemes na mauuna tong 4 bars kaysa sa itong 4 bars na to. Tapos itong line na to, mas maganda. Feel ko mas maganda kung isi-switch ko yung As in, parang yung yung dalawang thoughts isi-switch ko din. Eh, nung battle namin, ginawa ko talaga.